pag-asa ko. Ikaw ay higit pa sa buong mundo. Ikaw ay kasama ko. Ako ay naniniwala, lahat ay kaya kong gawin. Kay Kristo ako ay naniniwala, lahat ay kaya kong gawin. Sa tulong niya ako ay naniniwala, lahat ay kaya kong gawin. Kay Kristo ako ay naniniwala, lahat ay kaya kong gawin. Sa tulong niya. Praise the Lord. God bless you po sa ating beloved choral group. Sa oras pong ito mga minamahal, tayo po magbigay po ng ating pong paggalang sa banal na salita ng ating pong pinakamalapit. Tumayo po tayong lahat at ang banal na salita ng ating malapit dadalhin po ng ating beloved ordained preacher, Ian Divinas. Everybody shout, praise the Lord! God bless you, beloved preacher Pervin Valenzuela. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Taas yung kamay, mga minamahal, manalangin tayo. Opo, dakilang Diyos, maraming salamat sa dakilang pagkataon. Kalubos sa amin, sa gabi ito kami tinipon mo sa uyong bahay sambahan. Upang kami magapuri, magbigay salamat sa dakilang banal nga pangalan. Masamba ka namin, Lord. Kamo na ginahanap mo sa imo magkanakan, malapay noon. So, dalangin ng propeta, malapastor, salamat. Sinalisan mo bawat yung tuyong gawain from joyful solim, yung presensya pinama mo sa amin. The song of the choir from singles, youth, combine, unto Panginoon, sa iyo yung Pioneers Choir, Panginoon, sa mapagbibigay. Salamat. Binuo mo iglesia mo sa aragabing ito. Sa Panginoon, lang isang mabang lingkod mo, wala akong magawa pag wala ka. Ikaw aking karunungan, kalaman, O Diyos, hallelujah, I bind the power of darkness. Di mo sa milip, and thou sin resist right now in their midst, Lord, in Jesus' name. Amen. Praise the Lord, hallelujah. Ready, say, praise the Lord. Praise the Lord. So first of all, the highest praise, glory, honor, thanksgiving, and majesty only belongs to our loving God, our risen Savior, and I give double honor and respect to our dearly beloved noble evangelist, Will Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God. And we always treasure and cherish the blessed, loving memory and golden blessed teaching of beloved son, Pastor Lina Almeida, and all beloved children, the whole Almeida family. And good evening sa ating mga webcast viewers, sa inyo tanan, mga kaigsunan, sa akong beloved wife, my children, my co-workers, preachers, sa lahat-lahat nandito. Maraming salamat sa Panginoon. Magandang gabi sa inyong lahat. Lahat tayo pumalakpak na malakas. May naman, lakasan natin na palakpak. Amen, yung buhay na palakpak. Busog na palakpak. Amen ba? Mga minamahal, salamat sa ating Panginoon na tayo po ay binigyan ng Diyos ng tagumpay sa ating mga anniversary crusade, sa ating mga lakad na proteksyonan kami sa mahabang biyahe, walang kulang sa pahinga. Pero ang Diyos po ay nagbigay ng tagumpay sa atin. Pag nakita ng Panginoon hindi natin kaya, siya po ay aagakin po tayo para tayo po ay makatayo. Amen ba? Basta nakita ng Diyos, ginagawa mo ang kanyang kalooban, hindi po tayo pabayaan ng Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos, mga minamahal. Ating buhay Kristiyano, hindi na po masunod ng ating sarili, kundi ang masunod sa atin ang ating mahal na Panginoon. Amen ba? We are not of our own because we are already bought with a price in the cross of Calvary. Ang ating buhay, hindi na atin. Ang binabuhay natin ngayon, ito po'y dahil sa ating panampalataya sa ating Panginoon na siya nagbigay ng buhay sa atin at siya nagligtas sa atin sa kamay ng kaaway. Yan po ang buhay natin. Sabi ni Apostol Pablo, I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. The flesh that I live now, I live in the faith in the Son of God who loved me and give Himself for me. Amen ba? Nagbigay ng buhay niya at nagaligtas po sa atin mga minamahal. Kaya hindi tayo pinapabayaan ng ating malapay. Sa gabi ito, na itong next week, ang aking preaching ay the power of praise and prayer. Ito naman po, ang ating pag-Bible studying is the power of prayer. Amen ba?
Meron pong kapangyarihan ang panalangin, meron pong kapangyarihan ang pagbupuri, kasamang pamanalangin, kasama rin yung pag-aayuno. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya dito po makikita natin kung gaano kaimportante yung prayer, yung panalangin. Amen ba? Yung prayer simply meaning talking to our loving God. Yung pag-istorya ka, you create a communication to God, gagawa ka ng communication, pag-ipastorya, pagsusumamo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yan po ay gitawag na prayer. You have to make petition, intercession, and supplication to our loving God. Pagsusumamo, pagsisikap, iapaabot natin sa ating Panginoon. Kung gusto po ang ating kahilingan sa Kanya. Mga daing, yun po ang gusto ng ating Panginoon. Nga lahat ng mga laman ay sila po'y magsitawag sa Diyos sa langit. Palakpakan po natin, Diyos, mga minamahal. So, pag-ibasa po sa Biblia, mga Bible reader, kaya hindi lang, pwede tayo matagalan. Acts chapter 12, verse 1 up to 8. Pakibasa muna, Brother Piri. Pagkatapos 9 to 16, si Brother Carlito na naman. Para makabasa kayo pariyo. Libro sa mga buhat, Kapitulo 12, versikulo 1, hantod sa 9. Sa 8. Ug sa maong panahon, si Herodes nga hari, mibakyaw sa iyang mga kamot aron sa pagdagmal sa pipila ka mga sakop sa iglesia, sa 2. Ug pinaagi sa espada iyang gipatay si Santiago nga igsuon ni Juan. 3. Ug sa iyang pagtan-aw nga kini nakapahimuot diay sa mga Hudiyo, iyang gidakop si Pedro usab ug nahitabo kadto sa mga adlaw sa tinapay nga walay igpapatubo. 4. Ug sa iya nang hingkaplagan si Pedro, iyang gibandod siya sa bilangguan ug iyang gitugyan aron bantayan siya sa upat ka bantay sa tinag-upat ka mga sundalo. Sa tuyo nga inig kaliwas sa Pasko, iyang paatubangon siya sa katawhan. 5. Busa si Pedro gibantayan sulod sa bilangguan, apan alang kaniya gihimo sa iglesia ang mainit nga pag-ampo ngadto sa Dios. 6. Ug sa maong gabi, sa wala pa ang sunod nga adlaw sa pagpakuha unta kaniya ni Herodes, si Pedro nga gigapos og duha ka talikala nagkatulog taliwala sa duha ka sundalo ug sa atbang sa pultahan dihay mga bantay nga nagbantay sa bilangguan. 7. Ug tan-awa mitungha ang usa ka manrunda sa Ginoo ug misidlak ang usa ka kahayag sulod sa bilangguan ug si Pedro iyang gidagpi sa kilid ug iyang pukaw nga nagingon, bumangon ka sa madali ug ang mga talikala natangtang gikan sa mga kamot ni Pedro. 8. Ug ang manrunda miingon kaniya, pagsinina ug isulob ang imong mga sapin ug iyang gibuhat kini ug siya miingon kaniya, pagkupo ug sumunod ka kanako. Everybody say praise the Lord. Mamaya na si Brother Carlito. Palakpakan natin ang Diyos. Mga minamahal sa Apostol Pedro, simpleng tao lang. Amen? Walang pinag-aralan. Walang inistudyuhan. Ang alam lang ni Apostol Pedro ay magtahi ng lambat at managat. He's really a mere and simple man. Ngunit nung tinawag siya ng ating mga Panginoon, naging matapang siya at bigla siya binigyan ng karunungan. Amen ba? Amen. Amen. Hindi basta-basta nakarunungan, hindi basta-basta natapang, hindi basta-basta nakapangyarihan ang kinloob ng Diyos kay Apostol Pedro. Noong nangaral siya mag-isa lang, nagalit ang mga tao sa kanya. Nagalit pati yung hari. Kaya hinulin nila si Pedro, binalod sa nako ng bilangguan. Mga minal, pati lagyan ng talikala, ginapos si kadinahan ang mga kamay ni Pedro. Mga minamahal, terribly. Galit na galit sa kanyang hari ang mga tao sa buong syudad. Dahil nangaral si Pedro na may kapangyarihan, nangaral si Pedro ng si Jesus ay nagpapagaling ng karamdaman, kaya maraming tao na nagsilos.
Hindi sa makapaniwala dahil po hindi nila experience ang kapangyarihan ng Diyos. Pero sa atin na mga Kristiyanong tunay na simula na kilala natin ang Diyos, mga minamahal, pinagaling karamdaman natin, totoo at Diyos nagpatunay sa atin ng Diyos natin pinaglingkuran, si Jesus ay makapangyarihan. Everybody say praise the Lord. Hindi pwede pagsinungaling ng mga tao sa buong daigdig. Bakit po? Tayo mismo naka-experience. Tayo mismo nakakita, tayo mismo ang nakalasap ng tunay na pag-ibig at pangyarihan ng ating Panginoon na dati tayong wasak ang ating tahanan, wasak ang ating katawan, ngunit giripir, pinagpala tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bahala no ang gawin nila sa atin, mga pag-persecute, mga pag-uusig, pabayaan lang natin sila. Bakit tayo konbinsido ng Diyos natin pinaglingkuran ay Diyos na makapangyarihan at totoo at puno ng pag-ibig. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Nung sa yun po ang buhay ng mga ginagamit ng Diyos, very risky. Marami magagalit, magaling mainis, marami magsisilos na ibang mga sikta o reliyon, mga minal, talagang very critical ang buhay ng isang mangangaral. Mga ngungit, sila hindi natakot. Si Pedro patuloy na nga rin Ebanghelyo, kahit igagapusin, kahit huhulihin, latiguhin ng mga tao, at sa bilangguan, patuloy sila. Hindi sa nagreklamo. Bakit? Yan po ang buhay nila bilang mangangaral. Tayong Kristiyano, ano bang ginagawa natin? Kaya pang ating beloved Paul Pastor Talipa Hulo na nanawagan to beloved pastor na magkaroon tayo ng chain prayer. Malaking pakinabang yung gitawag na walang putol, dungtong-dungtong na mga panalangin ng Kristiyano. Amen? Amen? Because prayer is broke the chains, broke the hardship, the difficulties, trials, and problem because of prayer. Malaking magawa ng isang palang because there is power in prayer. Magawa niyang lahat ng bagay, mga minamahal. Kaya niya, hallelujah, wasakin, putulin ang mga talikala, mga gapos sa kamay ng tao. Hallelujah. He cut off the chains, alisin niya, mga minamahal, pating belangguan, uyugin tayo, ugun niya. Hallelujah, panalsa ng lindol, ipakitang himala. That is the power of praise and prayer, mga minamahal. That ay Kristiyano, huwag tayo magkulang sa panalangin. Kahit sa inyong tahanan, huwag kayong magkulang sa prayer. Because prayer changes everything. Ang prayer, kaya niya baguhin ang lahat ng bagay na may dumating sa buhay mo, kaya niya pigilan. Kaya niyang baguhin. Lahat gawin niya. Even the mind of the people, even the heart of the people, or the enemies, kaya baguhin ng Panginoon. Because prayer changes everything. Kaya niya gawin, mga minamahal, lahat ng bagay magawa. Mga kung tayo ay nagkakaisa sa panalangin. Katulad si Pedro, mamel, binilanggo na, kinadina na ang mga kamay. Kunit ang mga Kristiyano doon, patuloy sila nagkakaisa, nanalangin, nakipag-istorya, hibekit, petition, supplication, intercession sa ating mahal na Panginoon. Na si Pedro gabayan ng Diyos, si Pedro milagruhan ng ating Panginoon. Palabasin sa bilangguan. Anong nangyari? Tinugol sila ng ating Panginoon. Sa gabi, dumating ang anghel ng Diyos. Inutusan niyo yung anghel. Imagine katabi ni Pedro sa kanyang tulugan, 2 sundalo, wala nakagising kahit isa. Kinalabit lang si Pedro ng anghel, bangon na! Bilisan mo na! Sumuot ka na ng damit dyan, lahat. Sumunod ka sa akin. Sumunod ka sa liwanag. Hindi alam ni Pedro kung saan nanggaling ang mga gate. Pag binakalas gate na, mga milalalaman ni Pedro, anghel pala ng Diyos ang lumigtas sa kanya. Hallelujah, papunta sa tahanan ng mga Kristiyanong nagpupuri, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord. Anong sabi dito sa dako ng 12:5 ng Acts? Peter therefore was kept in prison, but prayer was made without ceasing of the church unto God for him. Si Pedro na bilanggo, ngunit yung panalangin, hallelujah, ay walang hinto na panalangin ang ginagawa ng mga kapatiran sa mga aras na yan para sa ating mahal na Panginoon. Kayo ba nanalangin kayo sa ating mahal na pastor? Kayo ba, pinapanalangin nyo ba yung mga manggagawa?
Parang 5 lang yung nag-amen. Nasa Biblia yon. Pray for your pastor, pray for your leader, pray for your country, pray your nations, pray for the leaders of the country, especially your leader in the church. Pray for your pastor, your beloved children, Alameda family, lahat, ipag-pray mo yan. Hindi yung kayo lang palagi ang aming ipag-pray. Kailangan give and take. Yan sa Biblia, tinuturuan po tayo. Hindi lang tayo ipanalangin, kundi tayo rin, maghigawa rin tayo ng panalangin para sa mga tao na nanalangin din sa atin. Everybody say, praise the Lord. Huwag natin iasa na lang yung prayer sa ibang somebody praying for me. Kailangan tayo rin. Yung mga tao na langin sa atin, ipanalangin din natin sila. You have to pray for them also. Dahil tao lang din sila. Mapanganib ang buhay nila. Dumarating yung kahinaan nila. Dumarating ang problema sa buhay nila. Dumarating karamdaman sa buhay nila. Kailangan ipag-pray nyo rin sila. Amen? Ipag-pray. Pagdalanginan tayo sa bawat isa. Kami dito, Peter therefore was kept in prison, but prayer was made without ceasing of the church unto God for him. Palakpakan po natin, Diyos. Everybody say, praise the Lord. And when Herod would who brought him forth, the same night Peter was sleeping between 2 soldiers, bound with 2 chains, and keeper before the door keep the prison. And behold, the angel of the Lord came upon him, and light shined in the prison. And he smote Peter in the side, and raised him up, saying, Arise up quickly. And his chains fell off from his hand. Nung kinalabit siya ng anghel, gabing liwanag, tayo, Pedro. Pagtayo ni Pedro, kasabay ang kanyang kadina na naputol sa kapangyarihan ng ating Malapanginoon. So prayer broke the chains. Chains of weariness, the chains of emptiness, the chains of worrying, the chains of sicknesses, the chains of problem, hardship. Kadina, gapos ng demonyo, karamdaman, problema, kahirapan sa buhay. Mga minal, kaya sa Diyos, putulin yan. Kung puno ka ng panalangin. Pero kung tamad ka manalangin, manatili yung gapos ng kaaway sa atin. By means of prayer, panalangin nga taos puso na panalangin, kaya ng Diyos putulin yung mga gapos sa ating sariling buhay upang tayo maging malaya, magpuri, maglingkod sa ating Panginoon. Tanggalin yung demonyong kadina ng kahinaan sa buhay natin. Sickness problems, kaya tanggalin ng Diyos. Dahil ang Diyos dati nakikinig sa mga dalangin. He answers our prayers because He is the answering God. He always heard, His ears is always inclined to the prayer of His children. From the prayer of His children. Nakikinig siya. Sabi niya, when the righteous cry, the Lord hear it. Kung ang mga matuwid umiyak, ang Diyos makikinig sa kanila. So if you make supplication and petition to God, ang Diyos makinig sa atin. Bakit? He is the answering God. Paano ka pakinggan ng Diyos kung hindi ka nanganangin? Paano tanggalin yung sanggapos sa puso mo, problema, kainaan, kung hindi ka manalangin? You must to pray. Sabi ng Biblia, huwag kang manglulupaypay, kundi manalangin ka. Nakaramdam ka ng panglulupaypay, panghina, dahil sa ating kahinaan na nagawa, yan ay gapos kadina ni Satanas para makalagan ka dyan, mga minimal. Manalangin. Huwag ka magpadala ng kahinaan mo. Pinahina ka. You mag-kneel down, cry, and ask prayer, petition from the Lord. Humiyak ka sa ating Panginoon upang ang Diyos bababa ang iyang kapangyarihan. Ma-revive ka. Hallelujah. Madasi ka, mabuhay ka. Butayo ka, rise up. Sabi ng God, tayo, Pedro. Malis ka, tumayo ka. Huwag mo pabayaan sarili mo. Lugmukin ka ng kaaway. Kaya manalangin ka. Humingi ka ng tulong sa Diyos. Talk to God. Kausapin mo ang Panginoon.
Lord, tulungan mo ako. Hindi ko kayang kahinaan ko, Lord. Hindi ko kayang problema ko. Hindi ko kayang karamdaman ko. Tulungan mo ako, Lord. Umiyak ka. Lord, gabi ng hirap po sa buhay. Hindi ko na kaya. Tulungan mo ako. Pag nakita ng Diyos, nanalangin ka sa Kanya, umiyak ka, makaawa ka, ang Diyos ipababa niya ang Kanyang kapangyarihan upang yung gumagapos sa iyo nga problema, putulin, tanggalin ng ating Panginoon. Patayuin ka ng Diyos. Palabasin ka sa gapos. Maging malaya ka na. Malaya ka na po sumigaw ng hallelujah, praise the Lord. Malaya ka na bumalakpak. Malaya kang sumamba palagi. Dahil bakit wala nang gapos sa'yo na bumibira palaging itatali ka palagi sa pintuan yung bahay. Malaya ka na. The Bible says, when the Son of God will set you free, you're free indeed. Kung ang anak ng Diyos ay magpalaya sa'yo, tatoong malaya ka na. Malaya ka nang sumunod sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Ilokso ko lang dito sa 12. And when he had considered the things, he came to the house and Mary, the mother of John, whose surname was Mark, where many were gathered together praying. Nung nakalabas si Pedro sa bilangguan, pumunta sa tahanan doon, nagsama-sama ang mga kapatiran. Nung pagdating niya doon, nakita niya ito, and he had considered the thing, nakalabas siya, the same to the house of Mary, the mother of John, whose surname was Mark, where many were gathered together praying. Marami sila nagsama-sama doon sa tahanan, sila po'y nanalangin. Yan po ang kapangyarihan ng panalangin. Everybody say, praise the Lord. Last week, nag-preach ako dito. Nasabi ko sa Mungkayo, yung ating precious si Jason, hindi siya bibigyan ng permit dahil nagalit yung mga ibang reliyon, kayong membro na pinagaling ng Diyos, pinalakad dito, istipay ko. Ngayon, pati yung administrator sa munisipyo, pareho sila reliyon. Binabigyan ng summon si Preacher Jason ng barangay, sabi niya, dito ka, dalhin mo doon yung harapin mo sa munisipyo. Ang problema itong bilang preacher, sabi ko, huwag ka mag-alala. Maraming lugar yan, ang Diyos, manalangin kayo. Ang ginawa niya, galing dito, sabi sa mga kapatid, mag-fasting tayo. Nag-fasting sila ng Biyernes, Sabado, hanggang Linggo. Nanalangin sama-sama sa church. Alam mo, pag Sunday, may dinala ang Panginoon doon na doon mismo sa Union, Union Sugod Mungkayo, na yung tao nang tinanggihan ng ospital. Grabing karamdaman. Alam mo, nung ginawa ng Diyos dahil silang pagkaisang panalangin, dinala ng Diyos yung taong grabing sakit, karamdam, walang pag-asa sa simbahan, buong pamilya lang, mga anak, asawa, dumalo doon. After ng gawain, sila po'y tumanggap ng bautismo. Sabi ni President, Lord, anong gawin ko nito? Grabing karamdaman. Huwag mo kami pahiya. Sabi ng Panginoon sa kanya, pasok doon sa fasting area. Lumuhod. Nanalangin si President, Lord, tulungan mo kami. Huwag mo ipahiya ang iyong gawain, pangalan dito sa lugar, kaya yung mga tao galit sa amin, marapit na anibersaryo. Paglabas niya, mga minamahal, tumulang luwa niya. Pagbautismo, lalinias nila. Sa pangalan ni Jesus, panangin ka namin. So, dalangin man na, pastor, gumaling ka, tumayo ka, in Jesus' name. Pagkatapos lihan yung taong bang bautismo, tumayo at lumakad, mga minal. Sabi niya, pinagaling na ako ng Diyos. Hallelujah! Yung mga anak niya lahat, nakita yung papa na gumaling na. Lahat sila nagpuntan sa baptismal tub, pati asawa, nagpabautismo lahat sila. Tingnan niyo po yung kapangyarihan ng Diyos. Sa panahon ni Paul and Silas, nung pinalabas sila sa jail, bumaba ang earthquake. Nawasak, natayog, nauyog yung bilangguan. Pati yung mga gapos nila ng kanina natanggal.
Nakita ng jailer, bantay sa jailer, natakot, magpakamatay sana. Sabi ng Din Pablo, huwag ka magpakamatay, dito lang kami. Tulungan mo kami. Nung nakita ng himala ng jailer, bantay sa bilangguan, na nakalabas si Pablo sa kapangyarihan Diyos, nagkaroon siya ng panampalataya. Sabi niya, Senyor, anong gawin ko para maligtas? Sabi ni Pablo, maniniwala ka sa Panginoon, ikaw at yung buong sambayan, iligtas ng Diyos. Ganon din nangyari doon sa buong pamilya niya. Ngayon, nung nalaman ng barangay captain na yung pamilya na yan galing sa ating sambahan, lumalakad na sa labas ng daan, kaya nakahiga lang yon. Sabi ng kapitan, saan ka galing? Dong! Sumamba lang kami sa Diyos mo Crusade, pinagaling ako ng Diyos tila na makapangyarihan. Ganon ba? Sabi ng barangay kapitan, sabihin mo kay Preacher Jason, okay ng permit nyo, pirmahan ko na, dito na kayo mag-anniversary sa atong barangay. Nakita lang himala, mga milang ginamit ang Diyos yung kapangyarihan. Kaya yung galit sila, ayaw na tayo paggamitin. Nung nakita lang kapangyarihan, sabi niya, sige, diri na kayo mga anibersaryo. Bigyan ko ng permit. Nakita dahil yung himala ng ating pinasabi Preacher Diyos, Lord, Kuya, totoo ang Diyos natin. Ngayon pa lang namin ito nangyari sa buhay natin. Nagrabing himala ang nangyari sa aming buhay. Totoo. Yung pagkakaisang panalangin ng may pag-aayuno. Kaya sabi ng Matthew 17:21, kung walang panalangin na pag-aayuno, hindi gagaling ang karamdaman. Walang demonyong lalayas. Dahil pagkulang ka sa prayer fasting, papasukan ka ng unbelief, doubts. Para matakot ka, wala na pag-asa. Hindi tayo bigyan permit. Anong nangyari ito? Hindi na kagaling. Hindi na ako makatrabaho. Wala na mag-asa. Papasok sa iyong doubts. Demons of doubts. Pero kung lumuhod ka't manalangin, purihin mo ang Diyos, mag-fasting ka. Puputulin, wawasakin ng Diyos yung demons o doubt sa puso mo. Makita mo ang himala ng ating mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Mga minamahal, buhay ang Diyos natin dito sa Diyos mo Crusade. Ngayon, naging talk of the town ang taga-Diyos mo Crusade sa dako ng Mungkayo, Compostela Valley. Nakarating sa buong munisipyo, pinag-usap-usapan tayo. Ang Diyos natin napakabait. Sabi niya, Brad, kailan man inyong anibersaryo, Brad? Next Sunday po, pupunta kami. Dadaling ko na yung mama ko, may karamdaman. Sila na mismo ang nagsabi na sila'y dadalo. Noon, ayaw tayo paggamitin. Dahil maingay daw tayo, maingay, disturbo. Ninukuro natin yung mga tao. Nung nakita ay grabing himala. Sila na mismo nagsabi, pupunta kami, dadalo kami sa yung gawahin. Napakaganda pa lang sa Crusade. Bakinabang pala yung mga tao dyan. May magandang dulot pala sa mga tao. Nakita na because of miracles. Yan po ang bunga ng pagkakaisang panalangin ng mga taga-iglesia ng ating Panginoon. Kaya dito po sa ating gawain, magkakaisa tayo. Amen? Kaya tayo every month, nagpa-fasting tayo, ginagawa natin Holy Supper. The purpose is para tayo for cleansing purposes. Kasi mag-fasting and pray ka, nagsusumango mo ka, nagsakripisyo ka, napapagod ka, nagugutom ka. Ang tawag sa Biblia, you chastise yourself, your own body. Parang pinapalo mo. So, grabing sakripisyo mo. So, mapatay yung pride mo, mawala yung kahinaan mo, yung carnality mo mawala. Dahil bakit? Pinapahirapan mo yung physical mong lawas. The same time, spiritual mo mag-renewed, ma-revive, ma-repress, mapatawad, malinis ng ating Panginoon. Dahil pagdating ng Sunday, haharap ka sa ating Panginoon, purihin mo siya, awitan mo siya, dahil magtitake ka ng kanyang katawan na banal at kanyang dugo na niya maglinis sa atin. Yun po ang pagkakaisa ng iglesia sa panalangin. Kaya lahat tayong kapatiran, dapat hindi lang mga choir member ang pupunta rito para mag-fasting. Lahat na kapatiran. Sa Biblia lahat sila na kapatiran, nagkaisa na nalangin, praying in the church to God. Para sa inyo yung kapakanan, para malinis kayo ng Diyos.
Para kung may mga problema kayo na mabibigat, tanggalin ng Diyos yung gapos ng problema sa inyo. Hindi lang dahil choir member, obligado sa hindi po. Lahat na kapatiran, sabi nito sa Biblia eh. Lahat na kapatiran eh. Peter therefore was kept in prison, but prayer was made without ceasing of the church. Church, grupo ng kapatiran unto God for him. Hindi lang po choir member ang church. Lahat na kapatiran ang tawag sa atin, church. The group of Christian believer baptized in Jesus' name and receiving the Holy Spirit, they are called saint. The church in Corinth called to be saint. Anong saint? Pinagbanal tayo ng Diyos. Dahil nakabilang tayo sa totoong iglesia, totoong church, kaya pinagbanal tayo. Wala manatili yung kabanalan sa puso natin. Hindi maiwasan within 1 month time. Nagkukulang, nagasala tayo. Kamisan, pag-alagaan natin, kahit na natin hindi mamamatay, dahil hindi ka pa nagpa-fasting, pinaalagaan mo yung demonyong gapos sa puso mo. Inaalagaan mo. Hindi ako mag-fasting kaya ayaw ko mawala yung kahinaan ko. Ayaw ko mag-fasting dahil ayaw kong mamatay yung pagkatakawan ko sa kain. Ayaw ko mag-fasting kaya may date pa ako. Yung lahat na demonyong gapos sa isipan mo, hindi yan mawala, maputol pag hindi mo isakripisyo yung sarili mo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil yung paglingkod sa Diyos is a matter of sacrifices. Great sacrifice it required sa mga Kristiyano. Gusto mo lumapit sa Diyos, gusto mo palapalain ka ng Panginoon, mawalang gapos ng kahirapan, lahat kailan sa buhay mo, lumapit ka sa Diyos. Sabi ng awit, lumapit ka sa Diyos. Come near to Him. I will come to you, Lord. Hindi papalayo ka. Lalapit ka sa Panginoon. Lalapit ka. Sa ano? Sa isang sakripisyong panalangin, pagpupuri, kasama ang pag-aayuno. To break the chains from yourself, from your heart, from your mind, from your body, upang maging sipri ka, mapalaya ka ng ating pinakamamahal na Panginoon. That is the power of prayer. Mga minamahal, gawin po natin yan. Pag kami, alis man kami, maraming anibersaryo kayo dito, nanalangin. Bang mag-overnight prayer kayo, manalangin kayo. Kaya sinabi, overnight prayer. Kaya magdamag ang panalangin, pagpupuri, panalangin. May sakripisyo, wala kang tulog. Kaya apektibo yung prayer mo hanggang sa umaga. Bakit? Nagsakripisyo tayo, walang tulog-tulog. Kaya sabi ko sa langga, ano bang ibig sabihin ng overnight prayer? Overnight, lampas ng gabi. Amen? Pag alas 11:30, alas 11:55, gabi pa yan. Pagdating ng patak ng alas 12, ang tawag yan, kalahating gabi, tungang gabi eh. Paglampas ng alas 12:05, yan po ay madaling araw na. Alauna, alas 12:05, alas 12:30, madaling araw na yun hanggang alauna ay early in the morning. Dawn time na yan. Kaya nag-overnight tayo, overnight, lampas ng gabi. Hanggang magdamag na panalangin, yan po ang gusto ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen ba? Sakripisyo nga panalangin. Pero mga minamahal, sabi ng beloved pastor, kung mag-offer ka ng extreme sacrifice sa ating Panginoon, magkaroon ka ng extreme sacrifice, magkaroon ka ng extreme love sa ating Panginoon. At it makes you perfect. Maperpekto ka ng Diyos. Bakit? Sa grabing extreme, sobra-sobra ang iyong pag-ibig, sobra-sobra ang sakripisyo mo, maawa ang Diyos sa iyo, mga minamahal. Kaya perpektuhin ka ng Panginoon. Alisin yung problema sa puso mo, mga kahinaan. Alisin yung problema na gagapos sa buhay mo. Yes, dahil po sa kapangyarihan ng panalangin, dahil Diyos natin tumutugon sa atin. Hallelujah! Awitan natin, Diyos. Purihin ka, malamang. Salamat sa iyong habag at awa sa amin. Di man kami karapat dapat. Pinapakinggan mo kami sa aming mga dalangin. Kaya sabi mo niya, huwag kang manghina, manglupaypay, kundi mananalangin ka. Pag manalangin ka, marama mong presensya at kapag ng Diyos, lalakas ka.
paglalakas ka, tatayo ka, buhay naman ang iyong paglingkod sa ating Panginoon. Kasama yung mga tanikala, gapos matanggal sa iyong sarili, maging malaya kang Kristiyano, magpuri, magsamba, sumunod sa kabuluban ng ating pinakamahal na Panginoon. Singgit, hallelujah. We are your children. Hallelujah, hallelujah. Gathered here today. We've gathered here. Malaya kang sumigaw ng malakas. Hear our cry. Malaya kang magsinggit ng hallelujah. Lord, we need your Kaya natanggal na yung gapos sa puso mo. Malakas kang umawit, magpuri sa Diyos. Damang-dama mo yung presensya ng Diyos. Naginginig ka na, pupuspos ka sa presensya ng ating Panginoon. Dahil malaya ka na, pinalaya ka na ng ating Panginoon. Singgit, hallelujah. Taas yung kamay. Malaya ka tumas ng kamay upang magpuri sa ating Panginoon. Kasamang pag-awit, kasamang panalangin. Kausapin mo ang Diyos. Make your prayer and petition supplication to God. Hallelujah. Upang madama mong presensya ng Diyos. Ang kapangyarihan madamdaman, maramdaman. Jesus, that is standing in the way of coming to you today. Our Father, our Father who art in heaven, hallelujah, hallowed be thy name. Thy name, our Father, hear us from heaven, forgive us sins, we pray. We're surrounded by many who have Cross that river before, and this is the song we'll be singing forever. Holy is the Lord. Who is the Lord? Holy is the Lord. Our Father, who art in heaven. That. Hear us from heaven. Forgive our sins, we pray. Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Our Father, hear us from heaven. Forgive our sins, we pray. Forgive our sins, we pray. Forgive our sins, we pray, Lord. Hallelujah. Forgive our sins, we pray. Forgive our sins, we pray, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Malaya tayong sumigaw ng pagpupuri.
Shout a loud voice on high. Tinanggalan na tayo ng gapos ng demon. Pinatawan na tayo ng Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. 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 Jesus. Itaas yung kamay. Lahat tayong pinalaya na ng Diyos. Gagawa tayo ng isang panalangin sa ating Panginoon. We have to make a petition, intercessory and supplication to our loving God. Lahat sabihin mo sa Kanya, ano yung laman ng puso mo, ano yung nagbabalisa sa isipan mo, ano nagbigay ng kabigatan sa iyo. Kausapin mo ang Diyos, sabihin mo sa Kanya ang iyong problema. Hallelujah. Opo, mahal na Panginoon, nandito kami sa mga sandaling ito. Nangungusap sa iyo, mahal na Panginoon. We are here tonight to come to you, the throne of thy grace, my God. To the first prayer, beloved pastor, yung time prophet to God. We are here this moment, Lord, asking forgiveness from all our sins that we committed unto you, my God. Cleanse our heart and mind right now, God. Hallelujah. Bless, Lord. Remove the chains in our heart, in our mind, in our body. The chains, hallelujah, that give us hassle to us. Our sicknesses, our problems, our doubts, our weaknesses, poverty. Alisin mo sa amin, Lord. Pagpalain mo kami lahat. Sa material, sa bagay, maging malaya kami maglingkod sa iyo. Maging matatag kami, Lord. Ikaw ang Diyos tumutugon sa dalangin. Sa dalangin propeta. Sa pangalan ni Jesus. Singgit, hallelujah. Singgit, hallelujah. Malaya tayo. Patong kamay sa ulo nyo hanggang ang isa nakataas. Lahat tayo maglihans. Opo, dakilang Diyos sa mambalal. Minsanan pa ulit kami. Lumalapit sa iyong trono ng biyaya, Lord. Dito kami sa harapan nagpakumbaba. Wala kami magawa pag wala ka. So dalangin yung propeta, beloved pastor, Lord, babang kapangyarihan mo sa aming kalagitnaan. Ang lahat ng mga anak mo may taglay nga problema. Gapos ng kaaway sa buhay nila. Ngayon, ang gabi ito, kalasan mo sa tapat ng mga viewers namin sa gabi ito, Lord. I bind the pop darkness, demons, infirmities, sickness, and diseases. Cast out from the children right now. The might of Jesus be healed, be healed, be healed. Right now, problem is vices, been blasted, financially, P6, P12, my God, remove the weaknesses, problems and poverty in the heart, Lord. Jesus' name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Everybody say, praise the Lord. Lahat tayo ay tumayo, mga minamahal. Taas yung kamay. Tayo po'y lumukso 3 beses malakas sa sigaw. Hala pa sa Lord. Hala pa sa Lord. Hala pa sa Lord. Amen. Mag-absent, mga minamahal. Biyernes hanggang Sunday po. Next Sunday, atin ang Holy Supper. Mga minamahal, so patuloy tayo, maghingi ng pledges sa inyo kay tuloy-tuloy yung trabaho, mga minamahal, upang kayo papalain ng ating mahal na Panginoon. Magkaisa po tayo sa gawain ng ating pinakamahal na Panginoon. O mamaya po, kung hindi kayo nagmamadali, last vigil na karoon ni Brother Eunice Mampong. So, pwede kayo dumaan, magbisita kayo, kapatiran natin para mag-comfort sila, yung pamilya. So, kanina may 2 preacher, pinauna na akin sila kay last vigil ngayon. Tomorrow, ay ang lubong, libing na ni Brother Eunice sa ano yung cemetery dyan? Ha? Bulonsuri, no? Sabi daw, mga 8 o'clock in the morning, ibaba sa balay nila. So, kung gusto magpaglubong, mga adult square, mga pirate square, diri po, manhilang ka mo diri mga
mga Las City siguro, 7:30. Hindi, doon lang tayo sa baba maghintay. Kung gaya nyo makyat doon, pwede kasi yung bunggo natin, hindi pa pwede makasaka pag puno, ma-overheat. Hindi na tayo makapaglibing. So dito lang tayo maghulat sa ubos. No? Tapos diretso naman yan sa Bulonsuri. Dito na tayo magsama-sama sa Bulonsuri sa libing niya bukas. No? So ngayon may mga sakyanan ka mo, akyat kayo doon kay Lilas Vigil na para mag-comport yung beloved wife niya, yung mga anak niya. Mga minamahal, no? Praise the Lord. Purihin ang ating Panginoon. Kung meron ka mong mga kunting abuloy, mga gugma, pwede niyo po iabot ngayon. O pwede. Nagkuha na ba kayo? Wala pa? Wala pa kumuha? Ha? Wala pa? Ha? Humana? Nagumana. So, meron pa kung kunting tabang pagbisita, pwede nyo iabot dito, maminamal. So, tumayo kita tanan, mga igsunon ko. Sa itong closing prayer po, itong beloved Brother Lulong Sibilia. Iagi nyo sa boxes natin, yung mga pledges nato, mga minamahal. Puti nga bag sa iyo kalimpiyo. Supportaran natin ating TV program kada Sabado, las 11 gabi, to las 12 po. 5 pis pataas. At saka yung lupa natin dyan nga pula nga box. Sige po, nalangin tayo, tas yung kamay. Lingkuran natin kami dahon na to. Praise the Lord. Well, praise the Lord. Malangin po tayong lahat, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Opo, mga banal din sa kapangyarihan sa lahat sa banal na pangalan ng aming mahal na Panginoong Isus. Hallelujah, hallelujah. Unang dalangin sa aming ginagalang sa iyo, mula Pastor, Evangelist Luis Almeida. Mala Panginoon, maraming salamat po. Hallelujah. Sa gabi ito, sa tagumpay, sa banal na gawain. Hallelujah. Maraming salamat po sa MC Joyful Solemn Soul, sa Batistimony, sa may kapatiran. Jesus. Hallelujah. Sa mga awit, sa mga Lord. Choir, mala Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Higit sa lahat sa iyong banal na salita. Mala Panginoon, maraming salamat po. Nagpalaala sa baptisa sa amin. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord sa mga pag-uwi sa aming matahanan. Mala Panginoon, sudanan, iligtas mo kami. Hallelujah. Ibalik mo kami, sunod ng banal na gawain. Mahal na Panginoon. Ito ang aming samot na langin sa banal na pangalan ni Jesus. In Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Amen. Maglamanuway kita na mahal. Kalbisyo po, o relulong. Ang may sakit, magpalihas po at lingkuranan, tabangan tagamada, mga ison. Di ating pledges yan sa box. Yes, I love with the love of the Lord. Yes, abang ka pledger, there is tungao maglihas. With the love of the Lord.